Tulad ho ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakausap po natin ang isa po sa mga nagsisilbing opisyal ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Pang. Kaugnay pa rin po ito doon sa naging pagbabantay ng Red Cross o Philippine Red Cross sa kabuuan po ng Traslasyon 2026. Ilang daang individual din po yung na-respondihan ng Red Cross. Kaugnay pa rin po dito sa kapisahan. Magandang gabi po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Doc Pang, si Bombo Genesis po ito at Bombo Ever sa Bombo Radio Philippines. Doc. Hi, Bombo Genesis and Bombo Everly. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Doc. Kamusta po yung assessment ho ninyo sa kabuuan po ng Traslasyon 2026, Doc? Well, syempre alam na natin na this year medyo matagal talaga yung prosesyon na umabot ng in total nasa 31 hours, no? Kaya medyo actually 30 hours and 50 minutes. So medyo matagal ito para sa ating mga responders, rescuers, pero nakahanda tayo doon dahil kami po ay naghanda talaga for for around 8 million na devotees kasi yun ang figure natin last year, 21 hours natapos. Well, medyo marami tayong cases this year compared to last year. Yung number of patients served, mas madami kaming na-serve last year. Pero mas madami this year ang major cases natin. Okay. So, yung kung na-serve man natin yung mga pasyente last year, these are just like blood pressure reading, yung mga ganon, mga very, very minor cases tulad ng galos lang. Pero this year may mga tinahi kami kasi malalim yung sugat, meron pong mga nahimatay, may difficulty of breathing, merong excessive nausea and vomiting at saka diarrhea. Meron din po tayong mga dislocated shoulders, may broken rib cage, no? So kaya medyo nakakabahala. And then when we were expecting sana because every year mag-improve tayo, di ba? However, this year, unfortunately, may mga aberya tayo. Mostly connected doon sa andas din and then sa crowd control, no? So yung andas at 3 beses nasira yung gulong, 2 beses na putol yung lubid, and then yung crowd control, nakita natin napakahirap i-control yung crowd kasi yung procession imbis na pasulong, sinasalubong ng ating mga deboto. So imbis na umaatras. Kaya may mga lugar tayo na talagang tumagal yung posisyon tulad nung sa ang ating bottleneck dyan ay yung sa Arlegui, Duque de Alba, Castillejos, no? Yan ay di naman ganun kahaba, 832 meters lang yan. However, inabot po tayo ng halos 10 oras. 9 hours and 50 minutes to be exact, no? So, and then, syempre, grabe yung congestion ng mga crowd, dapat bigayan. Pero makita natin yung nangyari, napanood naman ng kadamihan, no? Talagang inaakyat yung andas. Last year, pinagbawalan po talaga yung pag-akyat sa andas. So, kung gusto nilang ipahid, no, yung ipunas, yung tuwalya o kaya yung panyo, ay iniitsa nila doon sa mga ihos, no? Then ipupunas and binabato ulit sa kanila or binabalik sa kanila, no? So pero this year sila mismo yung umaakyat, nagpupunas, kaya medyo nakakabahala din talaga, no, yung crowd control natin this year. Yun. Doc, doon sa mga cause or yung mga dahilan po ng mga nasugatan, anong nakita ko ninyong common factor sa daan-daan po na isinugod sa inyo? Anong causative factors? Mga kadamihan dun yung mga nagitgitan, nahulog, nasugatan yung paa, kasi nakayapak, no, or they cannot even see anymore yung dinadaanan kasi syempre, and then yung iba siguro di na maganda yung kondisyon ng katawan, sumali pa rin, pumunta pa rin. May pregnant women, 2, isang 6 months pregnant, isang 4 months pregnant, hinimatay sila or nahirap na hilo, and then karamihan din doon ay hindi naman sila yung
inakyatan, no, nadaganan sila dahil umakyat yung iba, sumampa sa Mm. kanila yung mga ibang deboto para lang makaakyat doon sa Andas. yung andas, Okay. oo. Oo. So kaya yun po yung mga common na nakita natin. Yung yung crowd control talaga yung medyo issue. Pero overall naman, it was peaceful, no? Yung procession and orderly din naman except doon sa mga um except doon sa mga na saktan, no? Oo, Yun, oo, mm. oo. Okay. Bombover, with your questions? Alright. Doc Gwen, nababanggit niyo nga po na isa po talaga sa matinding challenge na kinaharap po ng Philippine Red Cross ay ito pong crowd control. And unfortunately, meron po tayong 4 na casualty na namatay na kinonfirm na rin po yan ng Quiapo Church as well as ng NCRPO. Ano po ba yung nagkaroon po ba tayo ng delay? Alam po natin na puspusan talaga yung ginagawa ng Philippine Red Cross as well as the Department of Health para ma-respondihan agad yung mga devotee na nangangailangan ng medical aid. Pero nagkaroon po ba ng delay doon sa pagresponde doon sa mga nangangailangan po ng medical assistance ng mga devotee? Dahil nga po doon sa problema sa crowd control. Apat po na yung 4 po na patay, no, na kinonfirma ang sa alam ko nito ng Jose Reyes at saka ng PNP. Actually, hindi po namin nakita itong mga itong mga pasyente na to. So hindi namin talaga malaalam except yung sa photojournalist na siya ay meron ng predisposing factor. Talagang may karamdaman daw siya. And then, nung nag-duty siya, 2 o'clock, nag-umpisa yung andas, 3 o'clock. Yung pala yung procession, 3 o'clock, ay inatake sa puso. So, but the rest, wala po kaming data or information for now, except that we found out na ayon sa report po ng PNP at saka ng Jose Reyes ay may 4 na konpirmang patay. Yung isa pala kinonfirm ng Quiapo Church, tapos PNP, yun po yung ang sabi naman po ng Jose Reyes Memorial Center, 3 po, no, na pasyente na dala sa kanila ay sa traslasyon ay namatay. Alright. Patay, Doc, Doc Gwen, sa ibang issue naman po, kamustahin na rin po namin yung pagdugon po ng Philippine Red Cross sa halos sabay-sabay po na pag-alboruto nito pong Bulkang Mayon, maski po itong Bulkang Taal, at gayon din po dun sa may Bulkang Canlaon. Nandun po tayo simula day 1, no? Nitong collapse ng dome, no? At saka pag-evacuate ng mga tao mula doon sa 6-kilometer radius hanggang sa dumami na nga sila. So may mga iba't ibang evacuation center, 14 na ngayon, 966 families lahat or 3,500 individuals. Kami po ay namigay ng mga face mask, nag-psychosocial support tayo, nagbigay tayo ng hot meals, water, hygiene. Inaalam pa namin kung gaano katagal to. Normally, ito po ay nasa 3 months, no, minimum, pag nasa alert number 3 yung ating response. So, at saka meron kasing mga kabuhayan na iwan yung mga tao doon, yung mga hayop nila na iwan nila doon sa kung saan sila galing. So, inaalam namin sa local government kung i-allow ba silang kunin ulit itong mga ito kasi kabuhayan to ng mga tao, di ba? So, yun po. Kaya but nandun po tayo. Yung Kanlaon naman, may Kanlaon din, 'di ba? So 237 days na po kami, no? Nung Kanlaon simula po ng December 9, 2025 hanggang August 3, 2025. Ganun po katagal, no? 200 days po sumuporta kami sa Kanlaon. So inaasahan namin tulad ng previous operations, tumagal po ito ng mga 3 buwan. To 6 months. Alright, Bombo Jen. Okay, Doc Gwen, maraming salamat. Thank you for joining us ngayong gabi dito sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod, ingat-ingat po kayo, Doc. Thank you, thank you. Thank you, Doc. Si Dr. Gwendolyn Pang, ang nagsisilbi pong Secretary General ng Philippine Red Cross. Kaugnay po sa una, yung usapin po sa traslasyon at pangalawa, yung pong deployment ng Philippine Red Cross sa mga bulkan, yung pagbabantay po sa Bulkang Mayon, Taal at dyan po sa may Bulkang Canlaon.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.